stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXPI. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City sa proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan, 4 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Magandang hapon, Central Mindanao. Welcome aboard sa Arangkada Balita. Ngayon ay araw ng Merkules, ika-4 na buwan na Pebrero 2026 at ika-6 sa buwan ng Shaaban 1447 sa Islamic Isra Calendar. Arangkada Balita. 4 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, KBP license, broadcaster PB Jawari, sa aming news head, Radyo Natin Aramis naroon sa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician. Ako po ang inyong magkakasama sa loob ng isang oras sa Radyo Natin, Caroline Abbas. 5 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al-Rais Coca-Cola Ventures Corporation, nasa pamahala ni Manager Abidin Iali. At din sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. Anim na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at para sa ating pangunang balita, kamakailan ay nagkaloob ng kabuuang 1.5 milyong tulong pinansyal ang tanggapan ni Member of Parliament MP Mohager Iqbal, katuwang ang Ministry of Health or MOH sa pamagitan ng Bangsamoro Health Outreach Program for Everyone or BHOPE sa ilang ospital sa Cotabato City at mga karatig munisipalidad. Layunin ng nasabing tulong na mapalakas ang kakayahan ng mga ospital sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo nga pangkalusugan sa mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran sa Bangsamoro Region. Tumanggap ng pinakamalaking bahagi na 50 o 500,000 ng Dato Blas Insuat District Hospital sa UP. Samantala, tig 250,000 naman ang pinagkaloob sa Notre Dame Hospital, Bangsamoro Doctors Hospital at Cotabato Regional Medical Center na pawang matatagpuan sa Cotabato City. Gayon din sa Cotabato Sanitarium and General Hospital sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ayon pa sa mga opisyal, pinatutunayan ng inisyatibong ito ang patuloy na malasakit at pagtutulungan at tanggapan ni MP Iqbal at ng MOH sa pagpapalakas ng sistema ng kalusugan, lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng agarang suporta sa serbisyong medikal. Inaasahang makakatulong ang pundong ito sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga ospital at sa mas mahusay na pangangalaga sa mga pasyente upang mas mapalapit
ang serbisyo nga pangkalusugan sa mamamayan ng Bangsamoro. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga or alas 4 ng hapon. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa Arangkada Balita. Para sa iba pa nating mga balita, ipinagkaloob ang 60 unit ng pabahay sa mga residente ng Barangay Kabungkol, Talipaw, Sulu ng bahagi ng Kapiyanan Special Project na ipinapatupad sa ilalim ng Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM, kasama sa mga unit ang solar-powered lighting at mga pangunahing bahagi ng water system. Ang seremonya ng paglilipat na pinangunahan ni Engineer Jordan Katug ay nagpahayag ng pasasalamat ni Kapiyanan Project Manager Abdul Dong Kusain at BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa mga tanggapan na pamahalaang panlalawigan at lokal, mga traditional leaders at mga nagmamalasakit na mamamayan para sa kanilang suporta sa sabay-sabay na paglilipat. Alayon ng Kapiyanan program na magbigay ng disenteng pabahay at mahalagang serbisyo sa mga mamamayan ng Bangsamoro, kabilang ang mga komunidad sa Sulu na nananatiling kinikilala para sa malaking ambag nito sa pagkikibaka ng Bangsamoro sa kabila ng opisyal na pagiging bahagi ng Region 9. 10 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, malugod na tinanggap ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy or MENRE ang mga kinatawan ng Watan Energy Solution, isang kumpanya nga nagbibigay ng serbisyo nga panghenerhiya na nakabase sa Malaysia sa isang courtesy visit sa makailan. Layunin ng pagbisita na formal na ipakilala ang Watan Energy Solution, ang kanilang organisasyon, mga pinahalagahan at mga larangan ng kadalubhasaan. Ibinahagi ng kumpanya ang kanilang malawak na karanasan sa pagbibigay ng equipment, rental, sales at technical support service para sa offshore oil and gas platform. Gayon din sa geothermal land-based operation. Tinalakay rin ng Watan Energy ang kanilang kakayahan teknikal na napatunayang track record at kahandaang makibahagi sa mga umusbong na oportunidad sa sektor ng enerhiya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM. Pinangunahan ni Director General for Energy Nisri Abbas ang delegasyon ng MENRE kasama ang mga teknikal na kawani mula sa Energy Management and Development Services. Mainit na tinanggap ng MENRE ang delegasyon at nagsagawa ng makabuluhang talakayan hinggil sa mga posibleng larangan ng kooperasyon. Alinsunod sa mandato ng MENRE na isulong ang epesyente, maasahan at makakalikasang pagpapaunlad ng enerhiya na pakipakinabang o kapakipakinabang sa mamamayan ng Bangsamoro. Labing 3 minuto makalipas ang alas 7, alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, sa pamagitan ng suporta ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa, ang Ministry of Science and Technology or MOST sa ilalim ng pamumuno ni Minister Bailing Mantawin at pinangasiwaan ng
Science and Technology Services sa Division ng Ministry na pinamumunuan ni Chief Munawara Abdul Badi ay nagmarka ng isang mahalagang hakbang sa pagdadala ng inobasyon sa mga komunidad ng Bangsamoro sa pamagitan ng paglilipat ng isang bagong renovasyon na pasilidad ng produksyon at mga pinahusay na kagamitan para sa kalamansi juice processing sa First Excellent Agri-Farmers Marketing Cooperative sa Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Ang ribbon cutting at formal na paggawad ng mga kagamitan sa pagproseso ay nagpapahiwatig ng isang transformative na sandali para sa kalamansi juice processing na kumakatawan sa modernisasyon at inobasyon sa mga pamaraan ng produksyon na maaring humantong sa paglago ng ekonomiya para sa Bangsamoro sa pamamagitan ng pagtaas ng dami at kalidad ng produksyon. Binibigyang diin ni Minister Mantawil ang kahalagahan ng pagtiyak na abot ng inobasyon ang bawat sulok ng rehiyon ng Bangsamoro. Idiniin niya na ang pantay na pag-akses sa mahalagang serbisyo ay karapatan ng bawat mamamayan ng Bangsamoro, anuman ang mga hadlang sa geografiya. Kaya binibigyang diin ang isang pangako na walang komunidad na maiiwan. Tumalo sa kaganapan sa Provincial Director ng Maguindanao del Sur, Police Colonel Sultana Salman S. Sapat, at nagpahayag ng kaniyang suporta sa pamagitan ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng proyekto sa pagpapaganap sa mga membro ng komunidad na mapanatili ang kanilang kabuhayan habang sabay-sabay na nagtataguyod ng isang ligtas at mapayapang kapaligiran. Sa pamamagitan ng paglilipat ng teknolohiya nito, patuloy na nagbibigay ang MOST ng interbensyon sa teknolohiya na idisenyo upang pahusahin ang kanilang produkto habang pinapahusay ang mga kapasidad at sinusuportahan ang kanilang mga inisyatibo sa kabuhayan. Labing-anim na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Binibigyan nito ang bawat person with disability may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na ito na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas tayo ito ng RA 9442 para sa dagdag ng benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o KIDAP sa bawat munisipyo at syudad, at RA 1054 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng kita ng empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Hello mga mamis.
Gusto mo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic, open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered: family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, weight taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya ka pan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay na nakinog ko adan hindi balita yanin man na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahal sa pangingili ko di ako pagkabati sa Quran kadi ko gere sa mapya at ko na makilay ko pon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan, Bapa? Kaadin mo katawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyaye ka-check-upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Sur lang, eye care clinic. Matunong kayo ito, Bapa. Katawan ka rin dawalalan. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakay at daon kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Balaka na Gutierrez Avenue, Ndung, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah nanalmo ko namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pagkat nami, mabangili ka no sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi ka no sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag ka no sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angi ka no dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang ilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. Maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng mobiportal.h. Bumili at
manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Welfare. Mall and Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. Umaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng monoportal.h. When we crave to have fun, yet the time is one song. Everyone is thinking of a crunch with real chicken inside and it's deliciously fried. Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Ganito yung sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa hindi magaga. Arangkada Balita! Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 25 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City at para sa iba pa nating mga balita. Ipinananawagan ng Bangsamoro Parliament ang agarang pagpapatupad ng 2 batas na naglalayong magtatag ng isang memorial site at eco park bilang pagkilala sa pagkikibaka ng Bangsamoro sa isinagawang oversight hearing noong ika-3 sa buwan ng Pebrero. Nakipagpulong ang Committee on Trade, Investment and Tourism sa mga kaugnay na ministry at ahensya upang talakayin ang plano sa pagpapatupad ng mga nasabing lugar alinsunod sa Bangsamoro Autonomy Act number 60 at number 61. Binibigyang diin ng mga mambabatas ang kahalagahan ng agarang pagsisimula ng mga proyekto upang mapangalagaan ang kasaysayan ng rehiyon. Parangalan ang mga bayani ng Bangsamoro at maisulong ang turismo. Ayon pa kay CTIT Chair Abdullah Hasim, magsasagawa ang committee ng mga regular na pagpupulong upang masubaybayan ang progreso at matiyak ang agarang pagpapatupad ng 2 batas sa ilalim ng Baan number 60 diniklara bilang protektadong makasaysayang pook
ang himlayan ng yumaong Sheikh Salamat Hasim, tagapagtataga at dating chairperson ng Moro Islamic Liberation Front or MILF, at ng yumaong Abdul Aziz Mimbantas, dating MILF Vice Chair para sa Military Affairs. Samantala, itinatag ng Baan number 61 ang isang memorial marker at Eco Park sa Camp Abu Bakar sa Barira, Maguindanao del Norte bilang pagpupugay sa mga syuhada o martyr ng pakikibaka ng Bangsamoro. Naglahad ng kanilang plano para sa disenyo at pagpapaunlad ng mga proyekto ang mga kinatawan mula sa Ministry of Trade, Investment and Tourism or MTIT, Ministry of Public Works, MPW, Ministry of Environment and Natural Resources and Energy or MENRE, at Ministry of Finance, Budget and Management, kasama ang Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage, BCPCH, at Darul Ifta. 28 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa Arangkada Balita. Para sa iba pa nating mga balita, lumahok ang Project Management Office or PMO ng Project Tabang sa seremonyal program ng World Hijab Day na pinangunahan ng Bangsamoro Women Commission o BWC sa pamumuno ni Chairperson na Bainon G. Caron noong araw ng Lunes na ginanap sa KCC Mall of Cotabato Convention Center. Dumalo rin sa aktibidad si Bangsamoro Chief Minister Abdurrauf Sami Gambara Makakua na muling nagpahayag na suporta ng pamahalaang Bangsamoro sa pagpapalakas ng kababayhan, pangangalaga ng kultural na entidad or identidad at moral governance. Isinagawa ang pagdiriwang sa ilalim ng timang Unity in Hijab na nagbibigay diin na ang hijab ay hindi lamang simbolo na ipinagdiriwang sa isang araw, kundi isang araw na pagpapahayag ng pananampalataya at debosyon. Ipinapakita rin ito ang dignidad, lakas ng loob at kumpiyansa ng mga kabataang Muslim sa mga pamayanan ng Bangsamoro. 30 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, matagumpay na naisagawa ang seremonya ng groundbreaking para sa bagong gusali ng sangguniang panglungsod na itatayo sa likod ng People's Palace RHTN sa lungsod noong February 1, 2026. Binibigyang diin ng kaganapan ang matibay na pagkakaisa at pagtutulungan sa pagitan ng sangay ng ehekutibo at lehislatura ng pamahalaang lungsod na pinamumunuan ni City Mayor Muhammad Ali Bros Matabala, na kilala bilang mayor para sa lahat at nang ika-18 sangguniang panlungsod sa ilalim ng pamumuno ni Vice Mayor Sultana Juhair Ramadan at sa suporta ni Barn Chief Minister Abdurrauf Sami Gambara Makakua. Inaasahang magsisilbing pangunahing sentro ng pamamahala para sa Cotabato City ang bagong gusali ng SP, kung saan matatagpuan ang mga tanggapan ng mga konsihala ng lungsod at iba pang ahensya ng gobyerno. Kapag natapos na, inaasahang mapapahusay ng pasilidad ang paghatid ng mga serbisyong publiko at higit bang mapapabilis ang paglago at pag-unlad ng lungsod. Ayon pa sa mga opisyal ng lungsod na ang makasaysayang proyekto ay nagpapakita ng pagkakaisa, dedikasyon at matibay na pangako ang pamahalaang panlungsod ng Cotabato na magbibigay ng mahusay,
tumutugon at serbisyo nga nakasintro sa tao sa mga nasasakupan nito. 32 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang ilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. Umaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca Raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta of Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability na access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na ito na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag ng benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o KIDAP sa bawat munisipyo at syudad, at RA 1054 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng kita ng empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi yan lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Hello mga mamis. Gusto niyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, weight taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557
4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying In Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying In Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying In Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying In Clinic na kailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi ko sa walay na nakinog ko aron hindi balita yanin man na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahal sikap pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kadi ko kere sa mapya nakiog ko na makilay ko pon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan, Bapa? Kaadin makatawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito, Bapa. Katawan ka rin gawalalan. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daon kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Balaka na Gutierrez Avenue, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah nanalmo ko na magudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagalinami, mga pagkat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi kano sa Glang Eye Care Clinic, maton sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, undo Sinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angi kano dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. When we crave to have fun, yet our time is one song. Everyone is thinking of a crunch with real chicken inside and deliciously fried. Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Ganito yung sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Arangkada Balita! Itama po ang inyong mga orasan na oras sa buong kapuluan na 40 minuto magkalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, nakisa ang mga kababayang kawani mula sa Ministry of Labor and Employment muli sa pangunguna ng sa mga kapwa kababayang Bangsamoro sa pagdiriwang ng World Hijab Day 2026 na pinangunahan ng Bangsamoro Women Commission or BWC noong ikadalawa sa buwan ng Pebrero taong kasalukuyan na ginanap sa KCC Convention Center. Tagline na ang timang Unity and Hijab na ipinahayagan ng mga kalahok ang pagkakaisa at kamalayan sa pamagitan ng pagsusuot ng fuchsia pink na hijab na nagtatampok sa hijab bilang simbolo ng pananampalataya at pagpapalakas ng kapangyarihan ng mga kababayang Muslim sa pagtanggap sa kanilang pagkakakilanlan.
Ayon pa kay BWC Chairperson Hadza Bainun karon, ang hijab ay hindi lang pader. Ito ay isang bintana kung saan nakikita ng mundo ang kaningningan ng mga kababayang Muslim. Samantala, suportado naman ni Barm Chief Minister Abdurrauf Makakua para sa isang babaeng Muslim. Ang hijab ay hindi lamang isang kasuotan. Ito ay isang gawaing pagsamba, isang malay na pagpapahayag na kahinhinan, dignidad at moral na lakas nakaugat ng malalim sa Islam, ani pa ni Barm Chief Minister. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Muslim Gisem Orbapamos, patuloy na sinusulong ng muli ang karapatan at proteksyon ng mga kababayang Bangsamoro sa paggawa at trabaho sa pamamagitan ng mga patakarang inklusibo at nagpapatibay ng dignidad. Ang pagdiriwang ay higit pang pinalakas ng Republic Act No. 12224 na nilagdaan noong 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagdedeklara sa February 1 bilang National Day of Awareness on Hijab and Other Traditional Garments and attire upang itaguyod ang paggalangan sa kultura, pagkakaiba-iba at pagpaparaya sa buong bansa. Para sa iba pa nating mga balita, may kabuuang 459 na mag-aaral mula sa mga bayan ng Barira, Boldon at Matanog ang nakatanggap ng tulong edukasyon sa ilalim ng Angat Bangsamoro Kabataan tungo sa Karunungan or ABAC program. Isang inisyatiba na pinangunahan ng Office of Member of Parliament Ubayda Pakasim. Ayon pa sa ulat, kabilang sa mga benepisyaryo ang 10 estudyante sa kolehiyo, 128 ang mag-aaral sa sekundarya at 321 ang mag-aaral sa elementarya. Layunin ng programa na matulungan ang mga mag-aaral na may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral ng hindi iniinda ang pasaning pinansyala. Nais sa katuparan ng ABAC programa sa pamagitan ng Ministry of Social Services and Development at nakatuon sa pagsuporta sa mga kabataang mula sa hindi gaano nakakaangat na sektor upang manatili sa paaralan at magkaroon ng akses sa kalidad na edukasyon. Ang nasabing inisyatiba ay pinunduhan sa pamamagitan ng Transitional Development Impact Fund ni MP Pakasim, magkatuwang ang MSSD bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan ng Bangsamoro na paigtingin ang serbisyong panlipunan at palakasin ang edukasyon sa mga komunidad. Para sa iba pa nating mga balita, mariing iginiit na sangguniang panlalawigan ng Maguindanao del Sur ang kahalagahan ng legislative continuity, demokratikong integridad at makabuluhang representasyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM. Kasabay ng pagtutol nito sa panukalang pagsama ng none of the above or nota bilang opsyon sa baluta para sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Election. Sa isang formal na pahayag, nagbabala ang SPMDAs laban sa madalas na malawakan at political na
motibadong pag-amenda sa mga priority codes at batas na ipinasa noong panahon ng Bangsamoro Transition Authority or BTA sa pangunguna ni Interim Chief Minister Akuda Balawag Ibrahim. Ayon pa sa konseho, ang mga nasabing batas ay nagsisilbing pundasyon ng kasalukuyang legal at administratibong balangkasan ng Bangsamoro. Binibigyan diin ng SPMDS na bagamat may kapangyarihan ang legislator na mag-amenda ng mga batas, dapat itong isagawa ng may matinding pag-iingat sapat na batayan at malinaw na pagsasaalang-alang sa kapakanan ng publiko at hindi bunga ng pagbabagong alyansang politikal. 48 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, isang rider ang nasawi habang 12 iba pa ang nasugatan sa serye ng aksidente kaugnay ng bus Ironman Motorcycle Endurance Challenge na ginanap sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ayon pa sa ulat, batay sa report nitong noong araw ng Martes sa February 3, kabilang sa mga nasugatan ng ilang minor de edad na nanonood lamang ng nasabing event. Iniimbestigahan na ngayon ng Land Transportation Office ang insidente. Sa Digo City, Davao del Sur, isang tricycle ang nasagasaan mula sa likuran ng isang motorsiklong mabilis ang takbo. Batay sa kuha sa CCTV. Samantala sa Talakag, Bukidnon, isang delivery rider ang natumba matapos mabangga ng kalahukan ng endurance ride na nagresulta sa bali sa kanang paa nito. Naitala rin ng LTO ang aksidenteng may kaugnay sa karera sa Compostela, Davao de Oro, Capiton, Maguindanao del Norte, Kawit at Kauswagan sa Lanao del Sur, Kapatagan, Lanao del Sur, Kabakan, North Cotabato at Kibawi, Bukidnon. Sa Pikong Lanao del Sur, isang motorsiklo ang sumadsad sa ilalim ng isang bus. Ang nag-iisang nasawi ay isang rider na iniulat sa Kibawi, Bukidnon. Ayon pa sa LTO, tinatay ang 1,000 riders ang lumahok sa bus Ironman na isinagawa mula January 31 hanggang February 1. Kinakailangan ng bawat kalahok na baybayin ang 1,288 kilometro na nagsimula at nagtapos sa General Santos City at dumaan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Suksargen at BERMM. Ibinunyag ni LTO Chief Marcos Lacanila na maraming kalahok ang lumabag sa batas sa trapiko, kabilang ang paglabag sa stoplight, mapanganib na pag-overtake at walang ingat na pagmamaniho na naitala sa video. Dagdag pa ng LTO, hindi umano nakipag-ugnayan ang mga organizer ng event sa ahensya bago ito isinagawa. Dahil dito pinapatawag ang mga organizer ng Boss Ironman para sa isang pagdinig sa Bernes at naglabas din ang show cause order laban sa mga kalahok na sangkot sa mga aksidente. isang minuto magkalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, nakaligtas sa ambos si Mayor Ronnie
Martizano ng Barubo, Surigao del Sur noong araw ng Martes ng hapon na February 3. Taong kasalukuyan nasakay ng van na pauwi ng bahay si Martizano nang tambangan ng mga hindi pa tukoy na suspect sa barangay Donghana. Sa inisyal na ulat mula sa isa sa mga escort ng alkalde, hinarang ng isang Toyota Vios sa ang kanilang daanan at saka sila pinaunlanan ng mga bala ng barila. Nagawa pang makapagmaniobra ng van ang driver kaya nakaligtas ang mga ito. Ligtas ang alkalde at kasalukuyang nasa hospital. 52 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, ay pagbabawal na ng Spain ang pag-access sa social media ng mga minor de edad o 16 anyos pababa at obligahin ang mga social media platform na magpatupad ng age verification system. Ito ang inanunsyo ni Prime Minister Pedro Sanchez araw ng Martes kahapon na February 3 kasunod ng anunsyo niya ng hakbang upang magkaroon ng ligtas na digital environment. Nanawagan din siya sa iba pang bansa sa Europa na magpatupad ng kaparehong hakbang. Matatandaan na nauna nang nagpatupad ng kaparehong hakbang ang Australia noong December. Ani Sanchez ay ipakilala ng pamahalaan ang bagong panukala sa susunod na linggo na pananagutin ang social media executive sa illegal at hate speech content, maging ang kriminalisasyon ng algorithmic manipulation at pagpapakilala ng illegal content. 54 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At bago tayo magpaalam, alamin muna natin ang lagay ng panahon. Ngayong araw ng Miyerkules. At para sa ating ulat panahon, nagbabala ang pag-asa na nagdadala ng tropical depression Basyang ng malakas hanggang sa matinding pag-ulan sa Mindanao, Visayas at Palawan sa loob ng susunod na 3 araw na maaring magdulot ng pagbaha at landslide. Inaasahang maglalandfall ang Basyang sa silangang Mindanao sa pagitan ng Huwebes sa February 5 at Biyernes sa February 6. Pagkatapos nito, tatawid ito sa Visayas at Hilagang Palawan bago muling lumabas sa West Philippine Sea. Ayon pa sa Pag-asa, kikilos ito pakanlura na sa loob ng 36 na oras bago lumihis sa pakanluran, Hilagang Kanluran na pagsapit ng Huwebes ng gabi. Batay sa forecast track, tatawid ang bagyo sa hilagang silangang Mindanao at ilang bahagi ng Central at Western Visayas. Lalabas sa Sulu Sea pagsapit nito ng Sabado ng umaga, February 7 at tatawid sa hilagang Palawan sa Sabado ng hapon o gabi. Mula Miyerkules ng tanghali hanggang Huwebes ng tanghali, inaasang makakaranas ng 50 hanggang
Millimeter ng ulan ang Dinagat Island sa Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Mula Huwebes ng tanghali hanggang Biyernes ng tanghali, posibleng umabot na sa 100 hanggang 200 millimeter ang ulan sa Southern Leyte, Bohol, Dinagat Island, Surigao del Norte at Sur, Agusan del Norte at Agusan del Sur, Camiguin at Misamis Oriental. Makakaranas din ng katamtaman hanggang malakas na ulan ang Eastern Samar, Leyte, Cebu, Negros Oriental, Siquijor, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Bukidnon, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Mula naman Biyernes ng tanghali hanggang Sabado ng tanghali, inaasahan ang malakas hanggang matinding ulan sa Aklan at Antique, habang katamtaman hanggang malakas na ulan naman sa Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Oriental. Pinapayuhan ng pag-asa ang mga residente at lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar na manatiling alerto, lalo na sa mga lugar na madaling bahayin at gumuho ang lupa. At yan ang ating ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, ika-4 sa buwan ng Pebrero 2026. Ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng MOST Barba sa pamahala ni Minister MP Bailing Ismantawil at sa suporta ni Barn Chief Minister Abdurrauf Makakuha. Katuwang ang radyo natin. Laging handa, laging alerto mga kabangsamoro. Siyam na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa Arangkada Balita. At ang ating Arangkada Balita ay atid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or Molly Barm sa pamamahala ni Molly Barm Minister Dato Muslimin Gisama at ang kanilang General Director Dato Suraba Butazil Jr. At also atid sa inyo ng Virginia Crunchy Chicken Nuggets o Virginia Food Incorporated. Atid din sa inyo ng Glang Eye Care Clinic located at 2nd floor Sardonyx Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City, owned and managed by Dr. Azura Adam Glang at ng Lucky Sahat Pandisaan na matatagpuan sa Gutierrez Avenue, Cotabato City, owned and managed by Ma'am Angelina Soriano. Atid din sa inyo ng KCC Mall of Cotabato. At also atid sa inyo ni Deputy Speaker Attorney Omar Yasser Sema. 1 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon at yan na po ang kabuuan ng ating Arangkada Balita. At bago tayo magpaalam, hello po sa ating mga viewers. Hello to Ma'am Simba Adam. Hi Ate Mang, good afternoon. Watching from Takurong City, Emisyo Ate, and God bless you. At hello to Bay Omo Kalsum Timbang Waya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mga kabangsamoro mapia malulom sa likatanulango. Namampa shout out po kay Dato Tong Waya, watching from Puro Kabaya Labi, Barangay Dato Balabaran. At hello po Ate Ma'am, salam sa sister ko kay Norling Adam, Alaga Adam, Asna Adam of Tamutaka 3, watching from Takurong City. At hello to Ma'am Omo Utay Mingampong. Assalamualaikum Mapia Malula, Ma'am Maya
Yan ang watching from Bagua Dos, Cotabato City. 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at bago ho tayo magpaalam, hello po sa lahat ng Sangkada family dyan sa Maya Kabuntalan, Maguindanao del Norte. Ayan, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng isang oras hanggang sa muli sa ganito ring oras sa Timpilan 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer at sa aming news head at sa aming mga media technician, ako po ang inyong anak kasama Radyo Natin Carolina Abas. Magandang hapon na Central Mindanao, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Magtaka!